isip, saan kami titira ng aking lolo? Bakit ka umiingiti, Basilio? Ang kasiyahan mo sapat na. Para lang sa kasiyahan mo, gagawin ko ang lahat. Basilio, salamat. Kailangan ko lang makita ang lolo ko ngayon din. Malalaman mo mamaya, Huli. Ito ang iyong bagong bahay. Huli, hindi man ito gaano kalaki. Ngunit malaya ito sa mga problema. Paano mo ito nagawa, Basilio? Hindi ko alam kung paano kita papasalamatan. Ngunit saan ka kumuha ng pera pangtubo sa akin at pambili ng bahay na ito? Ito ay ang aking tungkulin. Pakilagpasan ang plano tungkol sa paaralan. Masyadong mahabang proseso iyan. Ano pa bang meron dyan? Mga estudyante ay naghahangad ng bagong istruktura na dapat gawin ng mga pamahalaan. Kaya, wala na bang iba-ibig sa problema sa paaralan? Ano bang kaibangan ito? Ngunit kapitan, ang mga estudyante ay naghahangad ng wikang Kastila. Akademya sa wikang Kastila, anong pumasok sa isip nila at naisipan nila iyang katibangan? Sa aking pananaw, magandang suportahan itong ideyang ito. Suportahan? Ano iniisip yung mali? Hindi dapat pagbigyan. Dahil kung ang mga Indio ay naintindihan ng wikang Kastila, palagi nila tayong tututulan. Yung sinabi, naniniwala ka na na pag-aaral ng wikang Kastila ay makabubuti sa kanila? Dahil sa isang maikling hiling, ang baliwan at hindi naalala. Pag-aalsa, sa aking tingin, hindi ko nakikita ang kinalaman ng iyong sinabi, Padre Sabayla. Paano kalang iyon ay sa mga taong gustong-gusto ng pagbabago sa pamamahala ni Isagani, isang walang kwentang binata na apo ng Indiong padre na suportado ni Macaraig at Basilio. Sa aking punto ay hindi dapat gawin niyan. Hindi tayo makasisigurado kung anong klaseng tao itong si Basilio. Sa halip na wala pa si Padre Salvi upang tayo ay kwentuhan tungkol sa binata. Parang ang daming itinatagong lihim ng Basilio ninyong sinabi. Siya ay may masamang imahe sa mga gwardyang sibil. Sa kanyang kabataan at kanyang ama ay namatay dahil sa isang kaguluhan. Kung ganon, gusto kong ang kanyang pangalan ay nakasulat. Kapitan General, paunmanhin sa aking mababanggit. Sa panukalang, ang mga taong kasangkat sa panukalang ay kainahinala na dapat hindi natin gawin ang kanilang hinihiling. Saan si Macaraig? Ano kaya nagpapatagal sa kanya? Magsiyahan tayo mga kaibigan, tayo nagtagumpay. Anong ibig mo sabihin, Macaraig? Nagkita kami kanina ni Padre Irene sa panukalan na mahigit ko nag-uusapan ang isang linggo kasama namin si Padre Camora, Padre Sabayla at ang mga alahas. Hindi ba matagal iyon? Ayon sa sinabi ni Padre Irene, ngayon natin panda rin ng usapin at si Don Custodio. Sa iyong sinabi, nasa kanyang palad ba ang solusyon sa problema? Tama na kay Don Custodio at siya ay nangangako na may gagawin ngayong buwan na ito. Si Ginoong Pasta ay isang abogado. Kaya niyang kayatin si Don Castillo at isa siyang Indio. At matay na kaibigan ng aking tiyo. Gaano kayo kasigurado na tatanggapin niya ang ating hiling? Hindi natin mahikayat si Ginoong Pasta sa mabuting paraan. Pwede natin ang mga mananayaw na si Pepay. Ano ka magsalita ng wikang Kastila? Kung ganon, di mo na kinakailangan pa ng paaralan. Hindi ako narito para lamang sa aking sarili, ngunit para sa mga estudyante ng akademya. Sa pagdating ng araw, at ikay tumanda na maiintindihan mo rin ang aking mga sinasabi. Sa pagdating ng panahon na mabuting nangan, ito'y magiging paalala sa aking pagtulong sa mga kapwa-tao, sa higpit ng kanilang pangangailangan. Ngunit kaunti lamang nagbabayad. Kahiya-hiya. Kailangan ko ng pera ngayon at akala ko ang 9,000 na inutang mo sa akin ay iyong mababayaran. Ibig gagawin ko na lamang 7,000 nang sa ganun ay hindi malugi ang iyong negosyo nang dahil sa akin. Ano iyon? Magpapatago ako ng armas ngayong gabi sa iyong tindahan. Dahil hindi sila kasya sa aking tahanan, ngunit huwag kang matakot. Dahil ito ay paminsan-minsan ko lamang kukunin upang ilagay sa aking tahanan. Ang resulta, Macaraig? Pumayag silang tumulong. Pinapalaga nila ang sikap na pinapakita ng mga estudyante na mag-aaral. Eh di tayo nagtagumpay. Hindi pa, Pexol. Hindi pa natin masasabing tayo nagtagumpay sa ating prayon sapagkat tayo nagpapahayag at nagpaplano pa tayo sa mga korupsyon. Ang nakakatawa pa dito si Padre natin bibigyan natin ng solo ang mga bilang pasalamat sa kanyang pagtulong. Talagang sigurado sa mundong ito. Aking paniniwala din. Akala ko ba naman tayo nagtagumpay na? Kamusta ka na, Basilio?
O Senyor Simon, hindi ko napansin ang iyong pagdating. Ayos lamang ako. Ngunit ang sakit ni Kapitan Tiago ay lumalala, labis na pagkalat ng lason sa kanyang katawan. Paunti-unting nilalason para ang bayan. May sasabihin ako sa iyo, Basilio. Sa kakaunting sandali na lamang ay magsisimula na ang himagsikan. Senyor Simon, sinabi ko na sa inyo dati na wala akong balak sumali sa politiko. Pero napunta ako rito upang papiliin ka ukol sa kasamaan o magandang kinabukasan. Kapag kami ay nagtagumpay, ang mga taong hindi sumang-ayon upang kami ay tulungan ay tatagurian naming kalaban. Patayan o magandang kinabukasan, tiyak na ba yung iyong pagtatagumpay? Kaya kong hikayatin sila lahat sa aking sinasabi, naniniwala sila na galing ito sa mga general at mga praile. Nang sa ganitong dahilan, mas napapadali na sila sumali sa akin upang maghimagsik. Ano ba ang aking magagawa? Simple lang, pumunta ka sa Santa Clara at itakas mo ang taong pinakamamahal ko. Ikaw at si Kapitan Tiago lamang ang nakakaalam. Si Maria Clara? Oo, si Maria Clara. Siya ang dahilan kung bakit pa ako nabubuhay. Gumagawa ako ng paraan upang mabuksan ko ang pinto ng kumbento. Ngunit huli na ang lahat. Bakit? Patay na si Maria Clara. Sinungaling! Buhay pa si Maria Clara at ngayong gabi may isasalba ko siya. At ngayon, ikaw ang mamamatay. Totoo ang sinasabi ko. Kung ayaw mo maniwala sa akin, bisitahin mo yung kumbento para malaman mo. Namatay siya nang di ko man lang siya nakikita. Namatay siya nang di man lang niya nalalaman na lumalaban ako para sa kanya. At ngayon, wala na siya. Ano pang silbi ng buhay ko? Tadio, ano ang nangyayari dito? Kagabi ay may nakita na mga paskil at nagkaroon ng kaguluhan. At mukhang masaya ka. Dahil walang pasok sa isang linggo. Juanito, anong nangyayari dito? Bakit ako ang tinatanong mo? Wala akong kinalaman. Isagani, alam mo ba kung sino nagdikit ng mga paskil na yan? Wala akong kinalaman dito. At bakit naman natin iimbestigahan ang mga panganib na ito? Sa parehas na linggo, lahat ng kagrupo ni Basilio ay nabilanggo dahil sila ang pinaratangan na nagpasimuno ng mga paskil na naglalaman ng mga pambabanta, pagpupugot ng ulo at pananalakay na nagdulot ng malaking takot sa nakararami. Sa nabalataan ko nakakulong si Basilio. Paano na ang kanyang mga kasamahan? Lahat sila'y nakalaya na. Ngunit dahil nga patay na si Kapitan Tiago, wala nang tutulong sa kanya upang makalabas. Ano na nararapat kong gawin? Tulungan mo ko, Hermana Bali. Pakiusap. Alam ko na, si Padre Camora. Tama, makakatulong siya sa'yo. Halika huli at puntahan natin ang Padre. Ngunit, Hermana Bali, wala na bang ibang paraan? Hindi ka naman maging makasarili at tulungan mo si Basilio ngayon na. Kinakailangan niyang tulong mo. Gagawin ko ito para sa iyo, aking mahal. Patawad. Alam mo siya'y makapangyarihan at na-influensya sa pamahalaan. Panigurado mailigtas niya ang bibitayin. Kaya halika na huli. Sasamahan kita sa kumbento. Ngunit, Hermana, Sa huli, pumasok ka na. Siya lang ang makakatulong sa'yo upang makalaya si Basilio. Huwag na ba huli? Tara na! Makasalanan! Makasalanan! Malapit na ang kasal? talaga? Akala ko ang kanyang mapapangasawa ay si Isagani. Kala mo naman di mo kilala si Paulita Gomez. Gusto lamang nun ay malambot na higaan kaysa magtiis sa matigas na bani. Eh di sino? Si Juanito Pelias? Sigurado ako na ang kasal ni na Juanita at Isagani ay tiyak na magiging ingrande. Paano mo naman nasabi? Dahil sa nagkakalat na balita na maghahagi si Simon ng mga maraming brilyante at alahas bilang handog sa bagong kasal. Swerte naman ni Juanito at kay malas naman ni Isagani.